Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At dito pa rin tayo sa chapter 19. Verse 21 tayo mag-uumpisa ngayon hanggang 29. At yun, umpisa na natin. Isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Kaibig-ibig sa isang tao ang katapatan. Higit na mainam ang mahirap kaysa bulaan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumagawa nito ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Ang kamay ng batugan ay nadidikit sa pinggan, hindi halos makasubo dahil sa katamaran. Parusahan mo ang mapanuya, matututo pati mangmang. Pagsabihan mo ang may unawa, malawak ang kanyang kaalaman. Ang anak na suwail sa magulang ay anak na masama at walang kahihiyan. Ang anak na ayaw makinig sa pangaral ay tumatalikod sa turo ng kaalaman. Ang saksing sinungaling ay sumisira sa takbo ng katarungan. Ang bibig ng liko ay nagbubunga ng kasamaan. May hatol na nakalaan para sa mga mapanuya. At yun, pasensya na kayo kung medyo maano yung aking pagbabasa. At yun, ang nakuha kong verse dito at ang aking natutunan ay itong verse 23 ng Kawikaan, chapter 19, verse 21 hanggang 29. Sabi dito sa verse 23, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumagawa nito ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. So sinasabi dito na kung tayo ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Sinasabi dito na kung tayo ay patuloy na gagalang at susunod sa kalooban ng ating Panginoon, tayo ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Nagbibigay ng buhay. Sabi dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. So yun, buhay na malayo sa kapahamakan at yung malayo sa tawag doon. Malayo siya doon sa problema na halos hindi kayang yung pakiramdam na parang ang hirap lagpasan. Malayo tayo sa ganon kung tayo ay patuloy na susunod sa kalooban ng Panginoon. Kumbaga, magkaroon man tayo ng problema, ay malalagpasan natin yun sa pamamagitan ng ating Panginoon at pagsunod sa kanyang kalooban. At yun yung isang natutunan ko dito, na ang gumagawa nito ay makakaranas ng kapayapaan. So yun, kung patuloy natin gagawin yun, tayo ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. At yun, isa pang verse na aking naano dito ay yung huwag tayong maging batugan. Sabi dito sa verse 24, ang kamay ng batugan ay nadidikit sa pinggan, hindi halos makasubo dahil sa katamaran. At yun, sabi ko nga, doon sa mga nakaraan kong topic patungkol doon sa mga taong tamad, ay huwag tayong maging tamad, at bagkus ay tayo ay maging matulungin. At yun, huwag tayong maging tamad at maging masipag sa ating buhay
upang ang ating pangarap ay ating makamtan. At yun, sana ay naunawaan mo yung gusto kong iparating at sana ay naintindihan mo. At yun, hanggang dito na lamang. See you to next devotion. God bless. Bye-bye.